Hello, yes, good morning. Maayong buntag sa atong tanan sa tingog sa Sugbo. I hope loud and clear ang atong reception diha kay yeah, we are just using our mobile phone, and hopefully we can reach out to those who are far beyond our country, no? Especially those who are now listening outside the country, the Philippines. Good morning, and then sa atong mga kaigsunan karon nga ana gihapon sa sitwasyon nga diin anaa sila sa mga sitwasyon nga naghulat pa sa mga tabang gikan sa atong mga kagamhanan o gikan pod labi na sa atong mga private sectors o sa mga communities, no, pinaagi sa mga international NGOs o mga civil society organizations nga nagtanaw po sila, no, unsaon po nila pagtabang. So pinaagi with this our program with the SOS, the Servicio Audit Sugbohol. Hopefully we can be an instrument for bridging them, no, to bridge the beneficiaries and the benefactors. We use the word beneficiaries because they are the one who are affected, the families and individuals that are being affected by this typhoon audit, and then the benefactors are those who are donors or with an individual or any group or organization that has to that can extend their hand in indirectly or directly through our tingog sa Sugbo. Sugbo.iradioph.com. So maayong buntag sa tanan, no. By the way, Boss John o Boss Bob o Boss Neil, pasalamat po ko sa inyong pagsakripisyo, no, pinagi nining pagboluntaryo nato nga in one way or another makatabang kita, we can extend help sa mga sitwasyon karon pinagi sa atong communication through the internet radio. So without you, maglisod po ta, wala po tayo mahimo kung walay mga linya o unsa pa diya nga inyong gipangita gayod nga kita maka-active during these times nga wala pay kuryente o mga linya sa komunikasyon diha labi na diha sa Sugbo. So patayon ta unya ang nakanindot karon, this is the last day for the year 2021, December 31, 2021. So I think some are now busy to prepare for their New Year's Eve that to celebrate, no. And then we are thankful also that there is a ban for all kinds of firecrackers, and especially those who are affected, the areas that being affected by audit is not good to them to have that mga firecrackers, because especially those who are now destroyed the properties like their houses, no, their shelters are now broken down, so it's very harmful for them, and then to avoid the hazard, the fire hazard that has to be possibly happen during this season with the firecrackers. So and then at the same time karon naapod tay mga resolution, naapod tay mga pagabuhaton for this coming year for 2022, no. So ang the best resolution is of course number one is to be more closer to God, no. Kay we know we learn, no, from all these difficulties from 2019, the COVID-19, and then we experienced the ECQ, no, the enhanced quarantine that really brought us all to we call it the economy are being stopped or paralyzed, no.
So walay mga activities towards economic activities like business establishments, ang mga restaurants, mga na-close ang mga business establishments except for those who are serving the or supplying the basic or the essential commodity or needs that has to be brought to all being affected. So, naka-experience kita during last year, 2020, the lockdown, and then until now, of course, we are still at practicing the minimum protocols with the face mask, etc. No, but with those affected by audit, no, by those affected by audit is really much more suffering the now encounter. So Boss John, and then ug naatay mga actually, by the way, ang atong Facebook page ongoing pa ang atong pagproseso kay hopefully by right after this new year mas magdaghan pa ang atong mga makapaminaw, no, kay medyo gamay pa ang mga naa sa affected areas nga naay mga linya, no, kay ang ato internet radio basically nagdepende gid ni sa dunay wifi or dunay mga linya, no. So kung walay telco or naa magkawala-wala, so dili gyud unya. At the same time, dili sila makapa-load sa ilang data o sa wifi nga makatagaan sila og makagamit sila. So naay mga uban nga niingon nga sir, we can just text, but as of now wala pa kami dili pa kami makapaload, no, para sa wifi kay unta namang gina na in fact na gani piso-piso, no, na ay 10 pesos, 15 pesos niya, as much as na ay tag 50 pesos sa pila ka adlaw, no. Napod gani nga monthly nga mga ingon ana. So ang ato is that is additional cost for them, an additional burden, but ang ato lang is we're calling, no, if one barangay, if dunay usa ka barangay nga naay usa, duha o pipila ka lang nga mga linya or makakontak sila, pinagi niya ng atong sa Facebook or kining sa atong internet radio nga maka-monitor sila or labi na send sila sa ilang mensahe through the Facebook page nato or sa atong mga personal messaging. So hopefully, no, share sila o ilang maingnan ang ilang mga kauban diya kung asa nga mga sitio o barangay nga sila na pod ang gather, no, sa mga information, then they can send to us, no, the information or the database that we need, no, for each barangay, no. By the way, according to the report that I have seen at Google this morning, and then I think as of yesterday, no, as of yesterday, the reported barangays being affected is more or less 4,750 barangays, no, from Mindanao to Visayas and including Mimaropa in some part in Puerto Princesa or in Palawan. So increasing pa na kay doon na pa yung mga barangays pod nga wala pa gyud makahatag og mga datos. So from barangay to municipal level to the province, so hopefully ongoing ang coordination with of course with our DSWD, with our other government agencies nga naa diha sa field, no. Sigurado naana ang mga volunteers, naa pod diha ang mga gi-hire sa atong gobyerno nga kuha og mga datos o unya kay kanang datos importante kana, no, ay mao kanay basihan unsaon nila pagtabang labi na sa mga panginahanglan pang-adlaw-adlaw sama sa pagkaon, o like for example sa basic commodity is
usapod na nga ang bugas, no, ang rice. So akong na-experience niyan to sa diyang nangutana ang taga international NGOs ug diha pod ang mga taga international NGO kay ako gibuhat gyud ato every week, no. Actually 2 times a week I call a coordination meeting diya mismo sa akong opisina unya duna gyud sila tanan na representante kada NGOs or civil society organization or any community nga naghatag o nagtabang ngadto sa kada barangay. So every now and then kada coordination meeting doon mapakita o unsa ang ilang mga nahatag na nga mga ayuda ngadto sa kada barangay. So ang database mo nato dito sa munisipyo, kada barangay nakabutang po dito unsa nga mga relief goods like example sa rice, etc., no, tubig, etc. So nakabutang na dito. And then if we found out that such barangay ug dunay mga barangay nga medyo nawahi nya inig-abot og naay moingon ang NGOs nga doon na pa sila available nga let's say bugas o amo ingnon, okay, this barangay please proceed to this barangay, they are now they lack food for at this time, so ma-coordinate nato. So ang the purpose of this coordination center where pwede man magbuta ang coordination center every barangay, no, every municipality, no. Ang purpose ana is to enable the affected individuals and families nga maabot gyud sila, no, that can be reached out, and then at the same time we can assure the equitable distribution. Kinig yung term aning by the way sa tanan nga wala kasabot aning akong giingon o basig na ay medyo first time nakadungog sila what is equitable, no. Equitable means balance, no. Ang ibig meaning in every endeavor there is objective, there is dunay kamadulngan, no, mayroong mapupuntahan. So ibig sabihin what if ang ginawa ng during sa coordination wala kang objective na kailangan equitably distributed, meaning dili pwede na sa isang barangay nandoon na sila lahat, no, tuwa na dito, no, nagka let's say ang need doon let's say for 100 families, ang need doon is let's say immediately is let's say 50 sacks of rice. Unya nabutang na dito more than 100 na or 200. At the same time the neighboring barangay nakita nato is 20 sacks lang or kulang. So meaning we need to balance, no. Kaya yon ang equitable. So there is pag sinabing equitable ang from the word equity meaning the balance of any may nga tag balance, no, pareho na sa word nga balance, parehas, no. The word parehas, no, dapat parehas ang treatment, ang parehas ang pagdating natin sa tulong sa mga anuman na mga ayuda o mga goods na pwede nating may tulong, no. So I will continue why I mentioned this, no, example as what I've said, when the international NGOs and the United Nations was there in my office during the coordination meeting attended by some more than 20, no, representatives, no. It's representatives from its organizations that they are working to help the victims of Yolanda at that time. So they asked me, Mayor, what do you think, how many sacks of rice needed within your municipality? So ako, of course, may database na ko at my own. Dili man na kinalang impang isuwat o pwede na nimo i-memorize na. Gamay raman kayo ang lungsod pud sa Santa Fe, but nagkalagyo na mga isla, no. So nakibalo ko more or less how many families total, no. Of course dili na ko ma-memorize, you cannot memorize in each barangay how many families. So for the totality, for the whole municipality, the base before is
around 6,000 more or less, no, less or more, no. So not exactly the figure, but I have a figure. So I said, well, as of now we have 6,000 families affected. So because I'm basing it for the 90% to 95%, no. So as of now we have because the population of Santa Fe that time is around 28,000 to 29,000. So basically the numbers of families that being affected is 6,000 families. So I said in 6,000 families with more or less 4 members of each family, and then the consumption of rice, I peg or I use the estimates that realistic no kanang duol sa katinuoran yun tinuod yun nga dili pod masubra dili pod bakwangan sa pagkaon. So ang what I base is more or less each family to consume 1 kilo of rice every day. Kaya gi-estimate nato that in one person dili lang kanang ato lagi ko kanang yung 1 cup of rice lang, no, nga medyo budgeted, no, naman sa crisis. So 1/4 more or less ang 1/4 of kilo sa usa ka tawo ang makaon. So 1 kilo is more realistic. So 1 kilo times 6,000 families, so that is 6,000 kilos every day. So divided by 50 kilos per sack, so makuha na nimo how many sacks ang kikinahanglan sa kada adlaw. And then I asked them, okay, we have this figure, but ako silang gipangutana kung at most how many days can you afford to serve or to help. So wala sila idea. Ako na po nang ipangutana, more or less how many days that we need to help this your constituents with these 10 barangays, with the 6,000 families. O ningon ko nga more or less we need up to 2 weeks. So that is 15 days. So ningon ganing uban ka-short ko no sa 15 days kay sigurado ko no makan. O sige, 30 days. So actually katong naminaw all of them who are representatives of the international communities and some other organizations. So nagkuan sila, nagsabot-sabot sila. Okay, we will assume that need rice. So in short, not only for the rice, more or less they have already an idea how many pieces of each item that they are needed. And then what happened? Another CSO brought from Manila, gitracking pa nila, no, via Negros, unya Giroro raman na, no. Ang niabot is tagsakap kanabitang with cover na mura siya balde nga kanang from international design niya, from UNICEF, no, hindi po na nako kalimtan, from UNICEF na mga hygiene kit, no. So ningon sila, Mayor, more or less what we prepared is only for 1,000 families. So I think you need 6,000 families. So may idea na sila. So katong uban nga mga international NGOs o mga local NGOs natanaw na sila. So dunay nangabot yun. Like for example, after anang food, mga hygiene kits, no. May yung ganay hygiene kits kanang usa ka balde nga dunay cover, no, dunay pangan pod unsa nga mga NGOs ang nakabutang. Ang sulod ana siyempre na ang sabon, alcohol, toothbrush, toothpaste, uban pa na of course doon na pa inihatag og mga aqua tubs, no. Katong ako gi-share sa inyong boss John, boss Bob, nga tablet nga aqua tubs nga ibutang sa kanang 5 gallon container nga tubig nga para lang yun ma-safety nga madelikado nga dili sila madelikado nga magka-diarrhea, no. So the hygiene kit, no, gibutang po na niya mao gyapon ang ilang target. So
may idea na sila for how many families nga ang ilang matagaan. Dili man kinalang eksakto, more or less ang uban mag-sharing na lang sila, pero ang importante makuha nato ang data mo nang sa kining akong share karon, mao pud ang nindot pud nga angayan pud nga gamiton nila nga mga do naman gud na kanya-kanya nga pamaagi, pero kining ako is nindot pod nga inig abot diha sa ilang lugar kung unsa man nga mga munisipyo o mga syudad ang mga atong mga non-government organization o mga civil society organizations nga or bisag gani ang mga religious organizations, doon na dayon sila datos nga pwede nila ikasulti, no? Lisod man kayo na nga inig-abot nila, sila pa ang magpangutana, sila pa mag-survey, although doon na sila validation, no? Ang ginatawag nato nga validation, mukuha sila og they will hire some persons to volunteer, but of course those volunteers ay yapil na sa ilang budgeting, meron silang mga allowances para sa paggalaw, of course sa pag-transport, pagbili ng load, para sa kanilang kanya-kanyang cellphone, etc. So all are provided for by the mga volunteers or kanang mga nag-hire nila as volunteers. So ato gid kining ipaabot nila, no, sa mga naminaw nga dili kini inunta nga nag-istorya ta nga wala tay gibasihan. So this is wala ni sa eskwelahan, no, wala pud ni nato madungog sa uban, pero kung naamoy nadungog, doon naamoy idea nga importante lang yun. The number one, unsa ang atong mga pagaymuon nga mga intervention para nga matabangan nato ang atong mulupyo, no, labi na diha sa mga kaislahan. Example lang, atong ga-mention sa una, sa like in Olango, ang Olango Island, dagan man diha nga mga barangay spot, no. So dili lang usa. So makita po nato sa datos. In fact, doon na ko nakuha nga mga data for more or less how many ang populations, no, makuha nato na sa Google, nakuha nato kada barangay. So may idea na ta. So kung di man kinalang eksakto, more or less anaa kitay figures kay kanag yung usa ka barangay nga naay 200 ka population lang, naay usa ka barangay usa ka libo, naay usa ka barangay nga 20,000 ka population. So lisod kayo kung kung ikaw naa ka sa munisipyo o syudad, mag-average ka kay dili nato ma-apply ang equitable distribution, kay di ka man pwede mag-average lang. Kumin ka, o sige, unya abot dito, doon na di barangay na kuwangan, unya doon na barangay na subrahan. So we need to manage it, no. This is part of the crisis management nga atong mga nakatunan, kung asa man nga mga seminars nga atong mga nakatunan, labi na diha sa mga lugar nga duol pod sa mga syudad nga sigurado nga doon na sila na nakatunan nga kinalan atong i-apply sa pagkakaroon. So Boss John, mao ni akong gipabot karon for our first 30 minutes sa atong first hour. So ubay-ubay gud ning atong oras, Boss John, no? Okay. Tulong ka plastic atong Yes, Pero anyway, for this time, malitan ka ng mga viewer, but sunod na sa injan okay. Tawagan kita balik. yes, sige. Okay. Mating bagi sa sitay kung number sa something pag-start o isa itong tanay sa page. So, katong mga kinsulta na ito, gano'n sa o ginagahan sa mga kaintahan diya sa budget o gano'n mga item ka na mapagsin mo na internet o maka telcos o mga